Isang magandang oras po sa inyo ngayon, mga kaibigan, mga taga-subaybay natin dito sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Pinahupa ko lamang ho yung sitwasyon bago tayo gumawa ng panibagong content dito sa ating YouTube channel dahil talagang mainit ang salitan ng mga akusasyon at mga reaksyon tungkol po naman dun sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero alam ho ninyo, ako bilang isang Ilocano, ito lang masasabi ko, hindi ako proud na isang Ilocano, hindi ako proud na isang Tagalog, hindi ako proud na isang Pilipino, mga kaibigan, dahil dun sa ginawa nitong si Pangulong Bangag, mga kaibigan, pinabayaan ho niya, pinabayaan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-suffer ho ng ganon, mga kaibigan. Ilang pagkakataon, ilang beses na inihayag nitong si Pangulong Bangag na hindi nila papayagang makialam ang ICC. Ito'y patungkol naman dyan po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila papayagan na ang ICC na makapasok sa bansa at makialam sa affairs ng ating bansa, at hindi nila papayagan na maaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano nangyari? Puro palusot lamang wala. Puro palusot lamang ang ginawa ni Pangulong Bangag. Pinabayaan ang dating Pangulo, 80 years old, naging kaawa-awang kanyang sitwasyon. Walang sapat na pahinga, walang sapat na tulog. Galing pa siya sa isang event dyan sa Hong Kong, hindi ho ba? Paglapag dyan sa Maynila, hindi na siya pinakawalan. And then bumiyahe ulit, long haul flight, ika nga, mula sa Pilipinas, pabalik ho ng Netherlands. Tumigil sila dyan sa Dubai. Walang pahinga yung mama, 80 years old. Anong konsensya meron kaya ang ating Pangulo? Yun palang mukha na akala mo yung maamong tupa, mga kaibigan, na ipinapakita nitong si Pangulong Bonget, kabalintunaan ho yun, mga kaibigan, dahil isa pala siyang akala mo'y buitre. Pinabayaan, parang walang konsensya. Pinabayaan, ganun ang mangyari sa dating Pangulo. Wala ka man lang utang na loob. Ang tingulong yan, ang Pangulong FPRRD, siya lang naman ang nagpalibing sa tatay mo dyan sa libingan ng mga bayani na matagal na nakatenga sa nakalipas na ilang dekada. Si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nakaisip ng one-stop shop sa mga ahensya ng pamahalaan para matapos ang matinding burokrasya sa gobyerno. At ilan pang magagandang proyekto na pinakikinabangan talaga ng maraming Pilipino. Hindi katulad mo na 3 taong ka na, puro politika kasi ang ginagawa mo. Wala ka pang may pakitang solidong proyekto sa ilalim ng inyong pamamahala, Mr. President. Ito ba ang magiging legasiya mo? Pinabayaan mo ang karapatan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. May bubulalas ko lamang ho ito dahil hindi ako proud ng isang Ilocano. Ikaw, sinasabi nilang ikaw ang pambato ng Norte, anak ng mga Ilocano. Pero sa totoo lang, hindi ka nga marunong magsalita ng Ilocano eh. Puro kasinungalingan, puro pambubudol, Mr. President, ang ginagawa niyo sa taong bayan. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Tumigil na kayo. Tumigil na kayo ngayon, Itong si General Torre, mga kaibigan, talagang hayagang sinabi nitong si Senador Bato na lasing sa kapangyarihan itong si General Torre, mga kaibigan. Mayabang, masyadong mayabang. Yun ang resulta kapag kalasing ka sa kapangyarihan, naging mayabang ka. Nakita niyo yung video? Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Yang ang sinabi ni Torre.
kapagka hindi pa rin pumayag ang dating Pangulong Duterte, na lilipad patungo diyan sa Netherlands, hihilahin daw niya, samantalang yung ginawa pala niya is shortcut. Pagbabasihan ho natin yung mga dokumento at binabanggit ng mga eksperto diyan sa konstitusyon natin, kailangan pala kapag inaresto ang isang leader katulad ni dating Pangulong Duterte, kailangan pala niya idiretso dapat siya sa isang competent judicial authority o isang korte within Metro Manila kung saan nga po nangyari yung pag-aresto. Anong ginawa ho ni General Torre, mga kaibigan? Anong ginawa ni General Torre? Talagang pinilit niyang maisakay dun sa eroplano ang dating Pangulo. Pinusasan pa nga niya yun Pinusasan pa nga yung dating Executive Secretary si Salvador Medialdea dahil sinasabi na hinarangan daw sila at may tuturing daw doon na obstruction of justice dahil humarang siya doon sa kanilang kagustuhan. At ang sabi naman itong si Torre, magsasampas sila ng kaso laban kay Medialdea. At ang isa pa, sasampahan din daw nila ng kaso ang common law wife ni PRRD na si Hanilat Avanza niya dahil napukpok niya yung isa sa mga SAF members, mga kaibigan. Ang sabi ko naman, nagawa kaya niya yon kung hindi niyo ginawang una na ilayo yung kanilang anak sa kanila. Normal na reaksyon yon ng isang nanay dahil inilayo niyo yung anak niyo sa kanila Ano magiging reaksyon mo? Normal na reaksyon ng tao yun sorry ako dun sa napukpok dahil yun ang reaksyon ng ali. Masyado kasing nagmamadali itong si Torre na hindi pala niya sinunod, mga kaibigan, ang dapat na tamang proseso. Imbes na ibigay kaagad, nagmamagaling, gustong gumawa ng eksena. Mga kaibigan, gustong maging PNP chief siguro ito kaya gustong gumawa ng eksena, talagang pinilit talaga. Yun ang sabi, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan, 4 na beses. Gusto niyang hilahin ng Pangulo kapag hindi pa napahinuhod at sasakay doon sa aeroplano. Which is, hindi pala ganun dapat. Na kailangan dalhin muna sa competent judicial authority o ang korte within Metro Manila, mga kaibigan. Yun ang sabi ng mga eksperto. Naalala niyo ba itong si Torre? Ito rin yung isa, mga kaibigan, na naghain ng kaso laban kay Pangulong Duterte noong magbiro siya na para makapasok yung mga kandidato ng PDP sa Senado, kailangang patayin nila yung mga senador. Which is biro. Tinanggap nilang biro. Pero itong si Torre, na gumagawa ng eksena, mga kaibigan, gustong magmagaling, magpasikat, kinasuhan, hindi niya tinanggap na biro lamang yung pagsabi ng gano'n ng dating Pangulo. Kinasuhan niya ito, mga kaibigan. Kinasuhan niya si Pangulong Duterte. Bakit gano'n na lamang ang galit itong mama na ito dito sa mga Duterte, mga kaibigan, At kung maalala niyo, siya rin yung numero unong umeksena dyan sa Davao noon nung hinahanap. Itong si Pastor Apollo Quibloy ng Kingdom of Jesus Christ. Talagang matindi, mga kaibigan, ang pasikat na ginagawa nitong si General Torre. Ni-railroad niya yung proseso na dapat pala, hindi ganun. Base doon sa legalidad at dokumento dyan sa ating saligang batas, mga kaibigan. So napakadami mga kaibigan nung dapat nasagutin noon itong si General Torre. Kung kailan nung magre-retire ito, hindi natin alam. Baka naman gusto niyo talaga maging PNP chief. Hindi ko lang sigurado, mga kaibigan, kung tama ba itong narinig kong mga balita na kapag hindi ka graduate ng PMA, wala kang chance na magiging PNP chief. Dahil itong si Torre graduate ng PNPA Hindi siya graduate ng Philippine Military Academy. Correct me if I'm wrong, pero parang may narinig ako mga ganyan noon, mga kaibigan, At dahil po dito, mga kaibigan, 5 hours ago, narinig natin mula dun sa dating Executive Secretary
na si Salvador Buddy Medialdea na nakasama po dyan sa aeroplano ni Pangulong Duterte dyan po sa Netherlands, hindi daw nila matagpuan ang dating Pangulo dun sa facility kung saan siya itinuloy. Nung pagbaba nila ng Rotterdam, dyan sa Netherlands, nag-request daw sila ng pagbisita kay Pangulong Duterte. Pero nung pagdating daw nila doon, sabi din nila daw sa ospital muna pinagamot. Pero nung itanong daw niya doon sa pasilidad kung saan siya ipinasok, sinasabi daw nila na walang Rodrigo Duterte doon. That was 5 hours ago. Kaya ang sabi nitong Executive Secretary Medialdea, we are at loss at this moment kung nasaan ang dating Pangulo. Ibang klase, tingnan nyo na. Tingnan nyo ng ginagawa. Napigilan dapat ito kung nakialam. Itong si Pangulong Bangag, pero hindi pinabayaan lang Nasaan ang mga pangako mo? Nasaan yung ilang beses mong ipinangako sa taong bayan? Na kailangan bang ibabaw ang ating konstitusyon na wala na ang Pilipinas sa jurisdiction ng ICC at hindi mo papayagan na makapasok dyan ang mga taga-ICC? Nasaan na yung mga pangako mo? Ngingisi-ngisi ka pa sa TV. Ang daming nagngingit-ngit sa'yo. Kaya tignan mo ngayon ang resulta. Sa nakalipas na survey ng SWS, nangunguna ng mga kandidato ng PDP. Number 1 na si Bongo. Kaya kung patuloy pa rin ang pagdidiin niyo sa mga Duterte, malamang sa malamang walang mananalo sa inyong mga senador. Antabayanan natin ito mga kaibigan dahil nakakaawa ang dating Pangulo. Sa kabila ng kanyang mga ginawang mabuti, partikular na ang kanyang ginawang pagtataas sa sahod ng kapulisan, yan ang igaganti ninyo sa kanya. Itong si Bangag, ilang beses na o ilang dekadang nakatingga ang tatay mo sa kung saan dyan Itong si Pangulong Duterte lamang ang naglakas loob at nagdesisyon na kailangang ilibing yan sa libingan ng mga bayani dahil naging Pangulo siya ng bansa. Yun man lamang sana ang iniisip mo, Ginoong Pangulo. At yan ang masasabi ko bilang isang ordinaryong mamamayan. Wala kayong utang na loob. At hindi ako proud na Ilocano ngayon. Hindi ako proud na Pilipino dahil sa ginawa ninyo kay dating Pangulong Duterte. Mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, baka pwede po kayo mag-subscribe para po sa mas maraming video pa natin gagawin sa maraming panahon na pagkakalob sa atin ng Panginoon. Maraming salamat po at manatiling suportahan, ipanalangin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po mga kaibigan.